Hello! Good afternoon to everyone again. Nandito na naman ako para sagutin at talakayin ng mga sinasabi ng mga bashers ni Bunso o ni FMT, ni May at saka ni Ma'am Violeta. Maraming salamat sa mga nagsusubscribe sa akin at maraming salamat din sa mga nagtitiwala sa akin na minsan ang aking mga salita hindi na rin minsan kaaya-aya dahil ang Then, magandang hapon sa lahat ng mga ka-Jamdit forever na sana ipakita nyo sa mga bashers nyo na stick pa rin kayo kahit na sobrang nakakasakit na yung mga pinagsasabi, pero alam ko na lahat ng mga sinasabi nila ay walang katotohanan at kaya nyong panindigan na kayo talaga ang forever, right? Kaya stay in love with each other, then trust each other. Kaya yun ang pinakamahalaga sa pagmamahala. Huwag kayong padadala sa mga sinasabi ng mga bashers ninyo na ang Jamdit ay malapit ng mawawala, di ba? At ikaw naman, kabagis FMT, be confident always on yourself. Hayaan mo yung mga sinasabi nila na ikaw ay finger queen, ikaw ay loka-loka, lutang, bakla, lahat na ng zombie, lahat ng mga kasiraan na pinagsasabi sa'yo is God only knows who you are. At alam ko na ikaw dito sa Hong Kong ay marami kang natutulungan. At sikat na sikat ka, hindi dahil sa tayo ay pokpok. Tayo ay kung ano yung pinagsasabi ni Lola sa atin at ni Mama Sang na about pinagsasabi sa atin. Huwag tayong maniniwala dyan. Sa mga bashers ng FMT, good luck sa mga pinagsasabi nyo sa kanya kasi hindi nyo naman siya kilala. Hinahalukay nyo ang buhay niya mula sa kaila-ilaliman ng taon pa ng kupu-kupong yung mga hinahalukay nyo na pawang wala namang mga katotohanan. Kaya ang masasabi ko lang sa'yo, FMT, is be strong, face them, at kung ano man ang ibinabato nila sa'yo ay hindi naman totoo. Tayong lahat ay nagkakamali, kaya lahat tayo ay may mga itinatagong baho. Pero hindi yun ang dahilan para masira ang buhay natin, para sirain ang buhay ng kapwa natin, dahil tayo hindi lahat malinis. At yung sinasabi pala ni Lola na kapay-kapay, sino ang mukhang kapay sa atin? Sino ang mukhang baliw? Sino ang mukhang tanga? Sino ang mukhang di ba kayo? Ikaw ngayong baliw na yata sa kaiisip at kahalukay kung ano ang dapat mong gagawin para masira ang kapwa mo. Ikaw yung tanga, boba, tanga. Ikaw, hindi ka naman siguro malinis para magmalinis sa harapan ng sokbed. Bakit? Malinis ka? Wala kang ginagawang masama? Sabi mo, mga mukha namin, pang pokpok, di wow. Ikaw, mukhang pang barbera, pang kanto, pang labas lang, pang kalsada.
Sa mga bashers ng bunso, bakit inggit na inggit kayo sa bata? Ha? Ang tanong ko, bakit inggit na inggit kayo sa kanya? Ngayon, sasagutin ko kung bakit inggit na inggit kayo. Kasi si bunso, kahit na ang dami niyong sinasabi sa kanya, pati yung ngipin niya, sungki-sungki. Kayo, malinis ba yung ngipin niyo? Kayo nga, makikita rin halos hindi na nagtututbrush. Yung nakatutok sa camera, halos nga hindi magtututbrush yung mga ngipin niyo. Ang dami ring tartar. Tapos yung bunso, nakita niyo lang na nagpaas ang ngipin. Kaya siguro inggit na inggit kayo kasi yung ngipin niya na brace na at meron siyang pera na kung may nag-sponsor man o anong nagbigay sa kanya para sa kanyang ngipin, wala na kayong pakialam doon. Kasi hindi naman galing sa inyo yung pera. Bakit galing ba sa inyong apat yung pera na pinagpagawa niya ng braces? Di ba hindi naman? Wala naman kayong ambag ni Singko. May ambag ba kayo doon sa ngipin niya? May ambag kayo? Di ba wala? Kaya manahimik kayo. Kung ano ang na-achieve ng bata, huwag niyong pakialaman. Nakikita niyong masaya yung bata, nakikita niyo na happy silang magjowa. Gagawa at gagawa kayo ng ikakasira niya. Bakit di kayo manahimik sa buhay niyo? Gumagawa kayo lagi na ikakasira ng buhay ng bata para lang kayo ay pasikatin nyo ang sarili nyo. Hindi nyo ba alam na yung ginagawa nyo, si bunso, ini-ignore niya kayo, hindi niya kayo pinapansin kasi ayaw niyang masira yung araw niya, ayaw niyang masira yung buhay niya nang dahil lang sa inyo. Dahil kung magpapadala siya sa mga pinagsasabi nyo, kung lahat ng mga pambabas nyo sa kanya, ewan ko lang kung nasaan na siya ngayon. Pero napaka tibay ng bata na yan. Kahit hinalukan nyo na yung pagkatao niya, yung parang inano nyo na yung buong pagkatao niya, yung parang binalatan nyo na yung pagkatao niya, pero asan siya? Nandyan siya, nakatayo pa rin siya at pilit na ina-achieve yung goal niya sa buhay. Dahil ayaw niya na magpa-apekto sa mga pinagsasabi nyo kasi ang mga pinagsasabi nyo is mga kasinungalingan, mga gawa-gawa ng mga katangahan katulad ninyong apat. Itong si Baluloy, itong si mukhang elepante. Tignan mo yung mukha mo, babalo. Tignan mo yung mukha mo, babalo, di ba? Alam mo yung tansan, pinitpit na tansan, ganyan ang pagmumukha mo, ganyan. Tapos mamintas ka, wagas. Tapos si gorilla, tignan mo yung itsura mo, gorilla. Alam mo yung yung isinuka ng buhaya, ganun ang mukha mo, para kang sinuka ng buhaya. Tapos mamintas ka, akala mo parang isinuka ka nga ng buhaya na hindi ayaw ng kainin ng buhaya yung pagmumukha mo eh. Ito naman si Mamasang. Ikaw Mamasang, anong napapala mo sa mga pinaggagawa mo at mga pinagsasabi mo? May napala ka? Lahat ng mga binabato mo, sasagutin ko lahat. Matapang ka, bakit blinak mo ako? Matapang ka, blinak mo ako. Kung matapang ka, wag mo akong i-block. Mag-live ka din ng ganito kung matapang ka. Matapang ka lang sa typing. Kapay-kapay kami, kayo ang kapay-kapay. Bagay sa utak nyo yung mga ganyan, na utak nyo, mga utak mo ron, mga utak tanga. Ang mga utak nyo nasa talampakan. Itong si Lola, hindi na ako magsasalita ng mga pangalan nyo kasi binansagan na kayo. Yung nagla-live, yun yung si Lola, Grandma. Tapos itong si Bilbel, si May Bilbel, si Auntie Piling yan, o kaya yung Mamasang at Butandeng. Itong si yung isang ganyan, yung Babalo, ang pangalan niya sa Babalo. Tapos yung sinuka ng buhaya, siya si Gorilla. Yun ang mga pangalan nyo ngayon kasi mahirap magsabi ng mga pangalan nyo kasi ang hirap yung mga pangalan nyong bigkasin, nakakasukang bigkasin ng mga pangalan nyo. Sa tingin nyo, kayo lang naman yung galit na galit sa mundo. Galit na galit sa mundo na kinagagalawan ng bunso. Pati sa kinagagalawan ni FMT, galit na galit kayo. Pati pananamit ni FMT, galit na galit kayo. Ginawa nyo pa ng picture. Yung picture ba? Yung picture na ginawa nyo parang ginawa nyo zombie. Sino ang mas mukhang zombie pala? Hinalukay din nila yung mga picture nyo. Di ba mas zombie ang mapagmumukha nyo?
Sinasabihan nyo na lutang siya. Lutang? Saan ang lutang doon? Kung lutang siya, di dapat hindi na niya alam ang mga pinaggagawa niya sa buhay niya. Kung lutang siya, di dapat nandyan na siya sa kalsada na pasayaw-sayaw na katulad din ninyo na parang nababaliw na. Hindi nyo lang kasi matanggap ang mga itsura nyo ay hindi kaaya-ayang tignan. Kaya pilit nyo siyang pinipintasan. Lahat ginagawa nyo, nag-e-edit kayo ng mga picture niya para papangitin. Bakit? Nakita nyo na ba ng personal yan? Wala pa sa kalingkingan niya ni Auntie Piling. Ni Auntie Piling parang hindi yan naliligo. Kahit bihisan mo pa yan ng mamahalin sa Auntie Piling, parang binili pa rin sa bangketa. Katulad ninyo, kahit bihisan kayo ng mga mamahalin na damit, parang parang galing lang sa bangketa yung mga damit nyo. Hindi ko alam kung bakit saan nyo bakit ang lalim ng pinaghuhugutan ng galit ninyo kay FMT, kay May, at saka kay Bunso. Napakalalim ng galit ninyo sa kanilang tatlo. Ang galit kasi, yan ang ugat ng inggit, kasi nakikita nyo na ang buhay nila umaangat na kaysa sa inyo. Yung mga viewers nila, yung mga nila umaangat na sa inyo, kaya galit na galit kayo. Kung meron man magsusuporta sa kanila, meron man mag-sponsor sa kanila, wala na kayo doon kasi hindi nyo naman pera yung binibigay nilang sponsor para sa inyo. Gumawa din kayo o kaya maghanap din kayo ng sarili nyong sponsor para hindi kayo maingkit sa kanila. Si Bunso, hindi nyo yan ka-level, kaya hindi niya kayo pinapatulan na 4. Hindi niya kayo pinapatulan. Kasi kapag pinatulan niya kayo, ibig sabihin magkaka-level na kayo. Kaya yan, ayaw niyang sinisira ang araw niya, ayaw niyang sinisira ang nila nang dahil lang sa inyo. Kaya tingnan nyo, naggagalaiti kayo kasi hindi niya kayo sinasagot, di ba? Wala kayong mapapala sa kanya kasi hindi niya kayo pinapansin. Kasi nga, wala kayo sa buhay niya, wala yung mga pinagbabas nyo sa kanya, hindi niya pinapansin kasi pag pinansin niya, ibig sabihin guilty siya, kaya hindi niya pinapansin yung mga pinagsasabi nyo. Sabihin nyo maraming pimples, kayo, ang mukha nyo, mga pinaghuhugot nyo yung mga picture niya, yung mga picture pa niya nung panahon ng kupong-kupong na ewan kung saan nanggagaling yung mga yan na pinagpupos nyo. Para lang gawin yung pagtatawanan yung pagmumukha ng bata. Sa kanya-kanyang love team sa SOCMED, may kanya-kanya yan na sa buhay. Di ba? Ang love team ng kabila at love team nila, meron silang sari-sariling paraan, hindi yung gaya-gaya, gaya ng mga pinagsasabi nyo. Bakit magagaya ba ang bulong ng puso? Ang tanga-tanga nyo talaga, ang bobobo nyo, hindi yun magagaya. Tapos, yung jowa ni FMT, anong pinagsasabi nyo? Mas maganda pa nga sa inyo yan pag nagbihis pang babae. Ang mukha niya, para ka na, pag nagdamit yan ng pambihis pang babae, mas maganda pa yan sa inyo. Wala kayo sa kalingkingan niya pag yan nag-ayos ng pilang babae. Baka nga mapagkamalan pa kanya kayong alalay niya kayo kapag magkakasama kayo. Masyado kayong mga pakialamera. Itong 4 na tong matatanda na to, hindi na, wala na kayong pinagkatandaan, mga bobo, mga tanga, mga utak muron. Wala na kayong tinapik araw-araw kundi yung mga yan, kundi yung 4 na yan.
Hindi nyo napapansin na halos wala nang nanonood sa inyo dahil sa mga pinaggagawa nyo. Kasi ang mga tao, nakikita na nila at iminumulat nyo rin sa mga mata nila kung anong klaseng tao meron kayo. Galit na galit kayo ng mga viewers nyo na pupunta kay FMT kasi si FMT, hindi siya naninira ng kapwa niya. Ibinabalik lang kung ano ang mga pinagsasabi nyo sa kanya. Tapos magsasalita kayo dyan sa live ninyo na kayo yung sumasagot sa mga sinasabi nila. Eh kayo nga ang sinasagot sa mga pinagsasabi nyo kasi hindi nakaaya-aya at hindi na magandang pakinggan. Galit na galit kayo pag nasupalpal kayo, pero yung mga pinagsasabi nyo na para kayong naghahalukay ng bangkay para lang maipanira kayo sa kapwa nyo. Hinahalukay nyo na yung buong pagkatao ng bawat mga kalaban nyo para lang maipanira kayo sa kanila. Hindi na kayo masaya sa mga pinaggagawa nyo kasi malungkot ang buhay nyo pag hindi kayo makapanira at saka makapambalahura sa kapwa nyo. Bakit hindi yung buhay nyo ang asikasuhin nyo? Bakit hindi yung buhay nyo ang i-live nyo? I-promote nyo yung sarili nyo, yung buhay nyo. Tawagin nyo kaming Magdalena dito. Magdalena. Paano kami naging Magdalena? Nag-o-organize lang kami ng pageant dito para sa charity. Hindi kami na Magdalena dito na sinasabi ng matandang mamasang na yan. Si Bilbel. Yung ginaano ni FMT na charity yan, nakakatulong sa kapwa yan. Pinapadala niya yan sa Pilipinas. Hindi niya yan binubulsa. Kung yan ang pagkakaalam nyo, nagcha-charity yan. Kaya nagcha-charity kami. Yung pag-make up namin, yung lahat ng charity yan. Ang tatanga nyo, ang bobobo nyo. Palibhasa, wala kayong alam. Tanga. Itong si Lola, kailangan na siguro ng gamot to, maipagamot sa ospital. Magpanawagan ako sinong mag-sponsor sa kanya, padalhan nyo nga para may pampagamot siya ng maipasok na siya sa mental hospital kasi baka kailangan na niya yon. Baka kailangan na niya ng gamot kasi lumalala na. Tingnan niyo yung bunganga niya, gumaganon na dahil sa kabubunganga niya ng hindi katotohanan. Tingnan niyo yung bunganga niya. Hindi na mapanatag yung utak niya sa kakaisip kung ano ang gagawin niya kinabukasan para makapanira ulit at makapag-thumbnail ng ikakapanira ni Bunso, ni FMT at saka ni May Vlogs. Kinakalaban nyo lang yung mga kinakaya-kaya nyo eh. Bakit hindi nyo kalabanin yung mga matitibay ang mga bunganga? Bakit hindi nyo kayang kalabanin? Dahil kayo, ang bahag nyo, wala. Ang buntot nyo, wala. Ang buntot nyo, wala. Ang bahag nyo nakatali, hindi nyo kayang katulad niyan ni Mamasang, bakit hindi niya kayang mag-live? Hanggang typing lang siya, ang tapang-tapang niyang magsalita, ang angas-angas niya, pero nang-block naman, blinak naman ako. Bakit mo kung blinak? Kung talagang matapang ka, harapin mo ako. Tapos magsalita ka ng laban sa akin. Pare-parehas lang tayong may baho, pare-parehas tayong may mga tinatago, pare-parehas tayo ng hindi lang tayo pare-parehas kung ano ang kwento. Kaya hindi ako nagmamalinis. Katulad ninyo, kayo nagmamalinis kayo. Bakit malinis na, napakalinis at napakagaganda nyo? Idaig nyo pa ng imbornal ang baho ng pagkatao nyo. Tigil-tigilan nyo din yung masyadong pakikialamera sa buhay ng tao. Kasi alam nyo ba na nakaka-stress at nakakapangit ang kaya tingnan nyo yung mga mukha nyo, ang papangit na. Dahil kakaisip kung ano ang mga gagawin nyo. Tingnan nyo yung mga mukha nyo. Nakakaawa na. Kayo pa yung may ganang magalit, kayo pa yung may magsabi na sinasagot nyo yung mga
pinaparatang ng kabila. Kayo nga yung laging gumagawa ng kwento tapos gumagawa ng mga katatawanan, binabalahuran yung mga pagkatao namin. Tapos pag sinagot kayo, nagagalit kayo. Pag sinagot kayo, galit na galit kayo. Ano kami, tuod, tanga, para hindi sumagot sa mga pinagsasabi nyo? Ikaw, Lola, uminom ka ng gamot. Baka kulang ka na sa gamot, kaya ganyan ang utak mo. Palagi kang nakikinig sa mga tuta mo. Yung mga tuta mo, gumagawa lang ng kwento, tapos yung inayan nyo na si Mama Sang, yun ang promotor ng pagsasalita. Tapos ito namang tuta mo, itong mga tuta ng dalawa, nakikinig naman at nagsasalita na hindi naman nila alam ang katotohanan. Yung dalawang tuta, kahol ng kahol, ang tatanda nyo na, sikasuhin nyo yung mga apo nyo. Magsiligo kayo, tingnan nyo yung mga itsura nyo, parang hindi na kayo naliligo. Parang kahit nga maghilamos yata kayo, hindi nyo na magawa dahil lang sa pag-iisip nyo kung paano kayo makapambalahura ng kapwa nyo. Tingnan nyo yung mga pagmumukha nyo bago kayo magsalita. Mga mukha nyo. Itong si Gorilla, akala mo napakagandang magsalita? Sasabihan niya ako na, Magdalena, ang ina nitong matandang tong animal na to, Gorilla. Tapos itong si Babalo, mas maganda pa yung aso kaysa sa pagmumukha mo. Tanga, boba. Ito naman si Auntie Piling. Magtrabaho ka. Ayusin mo yung mga pananalita mo na puro kasinungalingan. Ikaw yung promotor ng kasinungalingan, kaplastikan, lahat nasa sayo na. Ito naman si Grandma, dakdak ng dakdak dyan sa live na akala mo totoo yung mga naririnig niya. Wala na kayong tigil sa pag-aalipusta sa pagkatao ni Bunso at ng FMT. Wala na kayong tigil, lahat na lang, araw-araw sila na lang yung inaatupag ninyo, sila na lang yung iniisip nyong siraan dyan sa SOCMED. Pero kahit anong gawin nyo kay Jamdet, hindi nyo sila matitinag kasi habang ginagawa ninyo siya, binabas ninyo siya, lalo naman siyang nagpupursige at ipinapakita sa tao kung gaano sila kasaya. At dyan kayo sobrang inggit na inggit at galit na galit. Kasi hindi nyo sila makitaan ng kalungkutan mo lang o yung pag-aaway nila, hindi nyo man lang makitaan. Kaya sobra kayong galit na galit at saka bitter na bitter. Yung sinabi mong ampalaya kami, oh my God, ikaw yung ampalaya. Ikaw yung ampalaya, grandma, tingnan mo yung itsura mo, pangmol yung mukha mo. Yung ilong mo nga halos, yung ilong mo, tingnan mo yung salamin mo, pang Pinocchio na yung ilong mo, tingnan mo yung ilong mo. Ang tambok-tambok yung ilong mo, tapos yung bunganga mo halos ganyan nakalawak dahil sa kakadakdak mo sa SOCMED. Halos mapunit na yung bunganga mo sa kakasalita mo nang hindi katotohanan. Pero mag-ingat-ingat ka, baka sa bawat pagsisinungaling mo, araw-araw, inches yan, hanggang dito makarating dyan, hanggang mamaya hindi na kayang tahiin yung bunganga mo sa kalakihan dahil sa paggagawa mo ng hindi magandang kwento at saka pagsasalita ng kasinungalingan. Gaya nga ng sinasabi ko, huwag kayong magsalita kung ayaw nyong mga salita nyo ay ibabanat sa inyo. Kung ayaw nyong ibalik ang bawat salita nyo, isipin nyo muna bago ilabas sa bunganga mo. Dahil lahat ng nilalabas ng bunganga mo at bunganga ninyo at tinatyping ng tatlong tuta mo at saka si promotor mo, nagre-reflect sa pagkatao nyong apat. Nagre-reflect yan sa pagkatao nyong apat. Kaya nakakatawa na lang kayo at nakakaawa. Kaya ang maipapayo ko lang sa iyo, FMT, go. Kung ano man yung naumpisahan mo, go lang. Ignore mo sila kasi lahat ng pinagsasabi nila wala namang katotohanan. At saka ikaw naman, Bunso, at saka si Jam, stay in love each other.
Then respect each other na kahit na malapit na kayong mag-LDR, patuloy pa rin ninyo ang Jamdet Love Team. Kasi maraming nagmamahal sa inyo, maraming supporters ang nagmamahal sa inyo at nag-aabang kung gaano kayo kasaya at hanggang kailan ang mararating ninyo sa buhay. Ang mga supporters ninyo ang lakas ninyong dalawa para lalong pagtibayin ang inyong pagmamahalan. At kay Sis May Vlog, stay lang dyan. Huwag kang padadala dyan. Laban lang, laban lang. Huwag mong pansinin kung ano man ang itatawag nila sa'yo. Live ka lang, Sis May. Enjoy ang ano mo sa Pilipinas. At sa lahat ng supporters ng Jamdet, maraming salamat sa inyo, and God bless, and I love you all. Bye-bye.